Hi guys! Welcome sa Ginhawa Pinoy. Kung bago ka dito, make sure to hit subscribe and click the bell icon. Para lagi kang updated sa mga videos natin about money, mindset, and motivation, para sa tunay na ginhawa ng bawat Pinoy. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang real talk topic na madalas nating binabalewala. Bakit ang comfort zone ang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin? Alam mo yung pakiramdam na parang may gusto kang baguhin sa buhay mo. Pero lagi mong sinasabi, next time na lang, o, baka hindi ko kaya. Yun na yun, comfort zone. By the end of this video, malalaman mo kung paano ka makakawala sa cycle na yan. Para masimulan mo na ang totoong pagbabago sa mindset at finances mo. Part 1, ano ba talaga ang comfort zone? Ang comfort zone, ito yung lugar kung saan ka komportable pero stuck. Yung stable ka, pero walang growth. Safe, pero walang progress. Example, may trabaho ka, okay ang sweldo, pero wala kang ipon. Wala ring excitement, paulit-ulit lang, parang laging, ulit bukas. Hindi naman masama ang stability. Pero kung ayaw mong umangat, at takot kang mag-risk, yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi umaasenso ang karamihan. Comfort zone feels nice, pero sa totoo lang, it's a trap. Part 2. How comfort zone keeps you poor. Here's the truth, staying comfortable is expensive. Hindi mo napapansin, the longer you stay safe, the more you lose opportunities. You don't learn new skills. You don't take chances. You don't explore other income streams. At habang busy ka sa safe, yung iba, natututo, nagfa-freelance, nagnenegosyo, nag-i-invest. Dahil takot kang masaktan o mabaygo. Mas pinipili mong manatili sa okay lang, kaysa mas maganda pa. Pero tandaan mo, ang comfort zone ay hindi design para yumaman ka. Ito ay design para manatili ka kung nasaan ka. Part 3, The Psychology of Staying Comfortable. Bakit nga mahirap tayong umalis sa comfort zone? Simple, kasi sanay tayo sa fear at familiarity. Fear of failure, paano kung hindi mag-work? Fear of judgment, baka pagtawanan ako. Fear of change, sanay na ako dito. Pero ang hindi natin napapansin, ang takot na yan ay nagiging invisible wall sa goals natin. Ang mga taong umaasenso, hindi dahil walang takot, kundi dahil marunong silang gumalaw kahit may takot. Remember this quote, everything you want is outside your comfort zone. At kapag natutunan mong harapin ang discomfort, doon ka nagsisimulang maging unstoppable. Part 4, Comfort Zone versus Growth Zone. May dalawang zone sa buhay mo. 1 Comfort Zone, kung saan safe ka, pero walang progress. 2 Growth Zone, kung saan uncomfortable ka, pero may resulta. Example, Comfort Zone katumbas watching Netflix every night. Growth Zone katumbas reading books or watching educational videos like this one. Comfort zone katumbas staying in the same job for 10 years. Growth zone katumbas trying new skills or side hustles. Comfort zone katumbas, ayoko ng investment, risky yan. Growth zone katumbas learning how money works para hindi ka laging nangangapa. Ang growth zone hindi madali, pero yan ang daan papunta sa true financial freedom. Part 5, Real Talk, Poverty Loves Comfort. Harsh truth, poverty and comfort zone are best friends. Kasi ang taong gustong umasenso, handang pagdaanan ang hirap, rejection, at pagod, para lang magkaroon ng mas magandang bukas. Habang yung iba, mas pipiliin ang madali, familiar, safe. Kahit ibig sabihin yun ay walang pagbabago. Remember, ang success hindi nangyayari sa komportable. Nangyayari ito sa desisyon mong umalis sa comfort zone. Part 6, How to Break Out of the Comfort Zone. Gusto mong umangat? Ito ang 4 steps. Step 1, acknowledge your fear. Hindi mo kailangang mawala ang takot, kailangan mo lang gumalaw kahit may takot. Step 2, start small. Huwag mo agad baguhin lahat. Simulan sa maliit na step, magbasa ng financial books, matuto ng bagong skill, magbenta online. Step 3, surround yourself with growth-minded people. Yung mga tao na nagtutulak sa'yo pataas, hindi yung nagda-down sa'yo. Step 4, keep learning. Kung gusto mong umasenso, dapat curious ka palagi. Ang mindset mo dapat, paano ko matututunan to? Part 7, Call to Action dagdag motivation.
So ngayon, tanungin mo sarili mo. Komportable ka ba, o umaasenso ka? Remember this, ang tunay na ginhawa, hindi galing sa comfort zone, kundi sa courage na lumabas dito. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, magdesisyon ka ngayon. Kahit maliit na step, basta forward. Kung may natutunan ka sa video na to, give it a thumbs up. At subscribe sa Ginhawa Pinoy. Para sa mas maraming real talk money at mindset content, na tutulong sa'yo maging financially free. Comment mo sa baba, ready na akong lumabas sa comfort zone. Para alam naming kasama ka sa Ginhawa Movement. This is Ginhawa Pinoy, reminding you, ang pag-asenso nagsisimula sa mindset mo.